sa DYSP. Isisiwalat ang katotohanan. Saksi sa DYSP. Kasama ang inyong sandigan ng katotohanan sa Palawan. Saksi sa DYSP. Komprehensibong talakayan at paghihimay ng napapanahong mga isyu at balita. Ihahatid sa inyo ni Junfred Calamba. Saksi sa DYSP. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa. Good morning! Lalawigan ng Palawan! Araw po ng Miyerkules, February 25, 2026. Ngayon po ang ika-4 na pong taon ng naganap na EDSA People Power, kung saan sa pamamagitan ng mapayapang revolusyon ay napatalsik yung pong diktatoryang Marcos 40 years ago dito po sa ating bansa na nagmarka hindi lamang po sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Kauna-unahang mapayapang revolusyon, mga kapuso. Samahan niyo po kami hanggang alas 10 ng umaga sa ating pong mga balita, sa ating pong mga talakayan. Welcome po sa programang Saksi sa DYSP. Pansamantala ang ating production assistant makakasama Super Kenneth Calumres. Makakasama rin natin sa bahaging teknikal, nakaalalay, Super Lolito Suiza at Chief Bembe Bendanillo. Ako naman ang inyong kapuso, ang inyong saksi sa DYSP. Ako po ito, Junfred Calamba. Kumusta po kayo? Saan kayo noong panahon ng EDSA People Power 40 years ago, mga kapuso? Noong 1986, wala pa ako masyadong kamuang-muang nun eh. 5 years old pa lamang ang inyong kapuso, ang inyong lingkod. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa, walang masyadong pong mga pagtitipon, walang mga kilos protesta. Pero dyan po sa Kamaynilaan ay ngayon, dyan sa EDSA Shrine, nagtitipon-tipon. Yung pong, yung iba buhay pa 40 years ago, sinasariwa, no? Yung diwa ng EDSA People Power. Tayo po ang kauna-unahan yan sa buong mundo. Marahil tayo rin ang unang-unang nagpatawad, mga kapuso. Alas 8:21 ng umaga. Good morning sa ating po mga ka-Super Radyo na nakatutok na sa kanilang mga tahanan. Sila man ay bumibiyahe na, sa mga sasakyan nakikinig ngayon, or sa kanilang mga opisina. Magandang umaga po, mga kapuso.
Sa ating pong mga island municipalities dyan sa Cuyo, Agutaya, Magsaysay, good morning. Good morning din sa inyo, Ma'am Arlene Abansenya Bacosa Fernando. Early Bird, good morning po. Sa mga walang sawang tumututok sa ating live stream, and din on air, 909 kHz. At syempre, pwede nyo po kaming sundan sa TikTok, DYSP Super Radio Palawan, at sa YouTube, hanapin po ninyo. Follow and subscribe, DYSP Super Radio Palawan Official. Nabati na natin yung cam. Batiin din natin syempre yung mga nandyan sa Araceli Dumaran, baka magtampo. Napakalakas ng super radyo dyan. Ganun din dito sa may parteng Cagayan Silio. Silota DS Manaay, good morning, watching from Barangay Mariugon. Kumusta po kayo dyan? Mga kapuso, kahapon ay inanunsyo nga ng ating pong City Police Office ng binuong task force o Special Investigation Task Group na mayroon na po silang hawak na isang suspect doon po sa pagpaslang kay Juana Infante. Pero wala po tayong narinig mula po sa hanay ng PNP. Nagsalita yung kanilang spokesperson kahapon, humarap sa media. Pero hindi naman inilahad. Ano ba itong partisipasyon ng suspect na kanilang hinuli? Ito ba yung gunman? Ito ba yung mismong pumatay? Taga saan ito? Ano ang background nito? Ano ang kaugnayan nito doon sa pinaslang na biktima? Nakuha ba sa kanya yung baril? Ano-ano ang mga ebidensyang hawak laban sa kanya ng ating mga otoridad? Wala tayong narinig. Pero, sabi ko nga, di ba? Bilang lang kayo ng ilang minuto, ilang oras sa social media. Makukuha po ninyo. At hindi ako nagkamali. Di ba? Yan ang sinasabi ko, tago kayo ng tago dito sa level ninyo. Pero sinusunog naman kayo doon nung inyong mga opisyal na paepal din. No? Kung protocol sana. Kaso hindi rin makapalag yung inyong siyempre papugi din, connection din, yung ibang mga general bigay information, di ba? Di lumalabas din sa social media. Nagsayang pa kayo ng laway, nagsayang pa kayo ng panahon na hindi banggitin. Umarap na rin lang kayo sa media, mini press con. Hindi nyo naman sinagot yung mga katanungan. Para sana, syempre yung taong bayan, di ba? Nag-aabang yan eh. Ngayon, anong iisipin ng mga nagsusubaybay dito? May pinagtatagpi-tagpi pa ba kayong impormasyon dyan? O detalye nitong krimen na ito dito sa lungsod ng Puerto Princesa? Mag-iisip yung tao eh. Diba? Bakit nyo pa patatagalin? No? Sabi sa presscon, wala namang schedule na presscon pang ibinibigay. Kailan yan? Next year?
Pero hindi po matatawaran yung ginagawang pagtutok dito ng ating mga pulis sa lungsod ng Puerto Princesa. Nakikita natin yung effort ng mga investigador, lalong-lalo na yung nasa intel operatives natin. Mga kapuso, halos wala na pong tulog yung mga yan, kakapalo up. No? Isa pa, pasok ba yon sa hot pursuit operation? Kasi diniklara nila na huli noong pong Monday, alas 7:15 ng gabi dyan sa Barangay San Miguel. Warrantless arrest pa yon, ha? Hindi kaya ma-technical na doon yung ating mga otoridad at pagsampa niyan sa korte, inquest Diba? Sapat pa ba yung panahon, yung haba, yung oras, yung araw nung mangyari yung insidente noong February 18, ngayon 25, isang linggo. Di lang ako kung sigurado kung na-inquest nila kahapon ng tuluyan, February 24. So, biruin mo yan, 6 na araw. Tapos, hot pursuit operation. Yun yung isang tanong natin. Baka kasi masayang lang yung effort ng ating mga otoridad. Hindi naman kaya. Huwag naman po sana. No? Okay yan kung 2 to 3 days. Pero umabot na ng 6, magpipitong araw na nga eh. Diba? Hindi naman ako yung kayo at ang batas. Pero ano lang, paglilinaw lang doon sa puntong yun, sako pa ba ng hot pursuit operation? Yung 6 na araw na lumipas? O make it 5 na lang siguro. At aarestuhin mo ng walang warrant of arrest yung pong individual. Bagamat yan ay suspect, lumalabas doon sa investigasyon. Hindi naman talaga may tatanggi. No? Noong panahon po ng ni Marcos Sr., no? Yung Pilipinas, mga kapuso, namamayagpag yung pong ekonomiya. No? Hindi pa nakakasabay noon yung pong mga ASEAN countries natin, mga kapuso. Pero they strive, no? At ang naging problema dito po sa atin yung sakit na korupsyon sa ating pong bansa, kaya tayo nagkaganito. Diba? Sa ngayon ba kayo, mga kapwa Pilipino? Naungusan tayo Diba? Nang marami pong bansa na iwan ng Pilipinas dahil naging stage 5 o stage 10 pa nga. To the max, maximum level, yung pong korupsyon sa gobyerno dito po sa ating bansang Pilipinas. Yun, mga kapuso. Ihambing mo ang Pilipinas sa yaman. Yung ibang lugar, napakaliit lang na bansa. Wala silang malawak na natural resources. Wala silang mga kabundukan. Wala silang mayamang karagatan. No? Wala silang mga mineral. Pero wala rin po silang mga opisyal na mga korap. Dahil takot po silang magnakaw. No? Dito sa Pilipinas, sikat pa namamayagpag pa, untouchable pa, yung pong mga korap na mga opisyal. Yun po yung pagkakaiba natin, mga kapuso.
Ma'am Eve Alabado Peñaflor, good morning din. Kayo rin, ma. Stay safe always sa mga listeners natin, mga kapuso. Kahapon ba ito? Kagabi? Yan sa Nara, meron na namang aksidente. Mabuti at sugat lamang ang tinamo sa iba't ibang bahagi ng katawan nung sakay ng nagka-UP-UPing SUV ba yun? O basta 4 wheels mga kapuso. Kaya ingat ha. Ingat po yung ating mga kapuso, yung mga bumibiyahe north and south ng ating pong lalawigan. Kahapon, nasimulan natin ito. Yung pong bukas na liham, pinadalhan tayo yung ating himpilan ng isang bukas na liham nung pong mga concerned individuals dahil dito sa limitado lamang, no, yung pong bilang ng mga delegado or yung athletic delegation ng Palawan na ipadadala sa Sablayan, Occidental Mindoro para sa ating Emra Amit. No? Binabanggit nila kung sino pa raw po yung may potensyal na magkamit ng gintong medalya, ay sila pa yung hindi mapapasama doon po sa delegasyon, mga kapuso. Balikan natin yung pong binabanggit doon sa bukas na liham. Tapos hinga natin ng kasagutan yung ating pong kinatawan ng local school board mula sa ating provincial board member June Ortega, si board member Rafael Ortega Jr. Sabi dito, kami ay sumulat upang ipahayag ang aming malalim na pagkabahala at pagkadismaya hinggil sa kasalukuyang proseso ng pagpili ng mga atletang kakatawan sa ating lalawigan para sa Emra Amit 2026. Bilang mga stakeholders sa paghubog ng kabataang Palawenyo, napansin namin ang kawalan ng malinaw na sistema at pamantayan sa pagpili ng lalahok. So hindi na babanggit dito yung kakapusan ng pondo. Binabanggit dito kawalan daw po ng malinaw na sistema sa pamantayan sa pagpili ng mga lalahok. Ang kakulangan sa transparency ay nagdudulot daw ng kalituhan at demoralisasyon sa hanay ng ating mga atleta, coaches, na nagbuhos po ng pagod, ng panahon, ng sariling resources para sa karangalan daw po ng ating delegasyon Palawan. So tama naman, ano? Kasi yung iba dyan, bukod doon sa pagpapractice na matapos yung kanilang mga zone meet, district meet, matapos ang provincial meet, yung iba dyan talagang nag-hire ng mga private trainers. Nagkakampu sila, no? Para palakasin yung kanila pong potensyal. Para pagdating doon sa totoong laban, no? Meron tayong mga alam dyan. Yung table tennis, swimming, tennis, yung taekwondo, yung mga ganyang laro. No? Kasi naintindihan natin kulang po, no, yung mga pasilidad ng mga eskwelahan. Kung aasa lang sila sa mga eskwelahan, baka kulelat din, no? Kaya yung mga magulang nag-i-invest, mga kapuso. Pero sa ganito na sinasabi nila, kawalan daw po ng malinaw na sistema na pamantayan sa pagpili ng mga lalahok.
Yun yung kanilang nakikita. Hindi pa nababanggit dito yung kawalan ng pondo, which is yun ang sinasabi. Dahil limitado yung ating pondo. So tingnan po natin, alamin at unawain pa natin yung bagay na yan. Nasa linya natin, yung chairman ng Committee on Basic Education sa Provincial Board, Board Member Rafael June Ortega. Sir, magandang umaga po. Si June Fred po ito, Kalamba sa GMA Palawan. Magandang umaga sa June Fred at sa yung mga tagapakinig, lalo na sa mga magulang ng mga atletang Palawenyo. Yes, sir. Marahil ay nakarating na rin sa inyo kasi kami isa lang din sa napadalhan itong bukas na liham. Naka-address ito sa DepEd Division of Palawan. Kakatapos lang ng ating provincial meet pero may mga ganito pong question yung ilang mga sabi nila mga stakeholders po sila board member at nagpahayag ng pagkabahala at pagkadismaya sa kakulangan daw po kawalan ng malinaw na sistema at pamantayan sa pagpili ng mga ilalahok natin sa palarong Memaropa Meet. Sa March na po ito board member. Nakarating din po ba ito sa inyo? May nakuha kayong kopya or may parating nitong impormasyon at concern ng ating mga stakeholders, board member, sir? Wala po ako natatanggap na sulat pero meron po tayo nabasa sa social media at may mga tumawag sa atin na mga magulang at coaches ng mga nasabing bata na hindi maisasama. So, ang ginawa natin ay tayo ay nagpatawag ng isang emergency local school board meeting. Dapat wala ng local school board. Tayo ay nagpatawag dahil nga gusto nating abogaduhan yung mga atleta na hindi nasama, lalo na yung mga gold medalist ng EMRA anong nakaraan. So, during the deliberation ng local school board, tayo ay tumayo in behalf ng mga atleta na hindi maisasama. Ang gusto ko lang linawin, tayo ay nag-aabogado and we are championing the cause of Palawan athletes. Kaya nga lang, siyempre, nung isa boses natin, yung hinaing ng mga magulang at ng mga atleta na hindi maisasama, ay nangatwiran ang DepEd. So ngayon, kahapon, during the regular session, ay nung ipaliwanag natin, yung nangyari na deliberation sa local school board, ay may mga magulang, lalo na sa bayan ng Nara, na nagagalit sa akin. Kasi raw dinidepensahan ko si DepEd. Hindi po. Tayo po ay nanindigan para sa kapakanan ng mga manlalarong Palawenyo. Tandaan po ninyo, ang inyo pong lingkod ang nag-akda ng ordinansa na lahat ng mga manlalaro magmula sa palarong panlalawigan, Mimaropa, at palarong pambansa ay magkakaroon ng insentibo kapag nakapagbigay ng karangalan sa pamamagitan ng medalya. So kahit kayo, ng allowance. Kahit kayo board, ang gusto nyo rin sanang mangyari, lahat maisama. Lahat ng mga qualified mga athletes natin, lalong-lalo na yung malaki yung potensyal at yung mga nagkampiyon dyan po sa kakatapos lang na provincial meet natin sa Batarasa. Board. Yes, yan ay nasa konstitusyon natin sa Pilipinas. May national law dyan na nag-govern sa DepEd. Inaatasan sila na magkakandak lagi ng regular na palaro para yung mga bata ay magkaroon ng pagkakataon na makarating sa higher meet. Kasi baka mamaya yan ang maging daan ng kanilang success na buhay kung sila ay makuha ng mga eskwelahan at mapasok sa varsity program. Yan, kaya tayo nakikipaglaban para sa kanila. Kaya nga lang, during the deliberation nga, kasama June Fred, nung tinanong ko ang DepEd, kung pwede pa ba nating i-consider yung pagdadala doon sa ibang bata na hindi nyo na isama. Ang sabi ng DepEd, inuulit ko DepEd ang may sagot sa atin, hindi naman ako. Ang sagot ng DepEd, hindi na po pwede. Bakit? Unang-una po, yung pondo ay kukulangin. Pangalawa po, ang pinakamatindi ay hindi po magkakasya na sa barko dahil ang capacity po ng barko ay 300 lamang po. Siyempre, ang ating gobernador, ayaw niya na may sakripisyo yung safety ng ating mga manlalaro na mag-overload ang barko. Pangatlo, tinanong ko kung sakasakali nasagutin yung pamasahe, may matutuluyan ba doon? Ang sabi nila, wala nang matutuluyan dahil 300 rin lang ang billeting number ng delegasyon ng Palawan doon sa public school na tutuluyan. So, ang sabi ng DepEd sa akin, nung tanungin ko, ay talagang hindi na raw po pwede. Actually, kasamang June Fred, may mga kaibigang tayong mayor na tumatawag sa atin at ganoon din kay Governor Ami na nakikiusap. Kaya lang, baka maging bad precedent ito kasamang June Fred kasi baka mamaya
may madisgrasya, masisi na naman lalawigan ng Palawan. Okay. Pero kahit na anong pakiusap natin, talagang hindi tayo napagbigyan. Ang masama, kasamang June Fred, parang Oo. ganito ang nangyari sa akin. Sa bayan ng Nara, ako'y tumayo para sa kanila, ngunit nung sila'y hindi mapagbigyan, para akong abogado na nung ipaglaban ko sila sa hukuman, nung hindi ko sila naipanalo, ay ako yung sinisi ng mga kliyente ko. So, napaka-unfair naman sa atin yon na ipinaglaban natin sila, lahat na magagawa natin, ginawa natin, kaya lang nung hindi natin naipanalo, ay sa atin nagagalit. Hindi po ako ang may desisyon yan. DepEd po ang may desisyon. Oho. DepEd din po ang may gawa ng listahan, hindi rin po si Gobernador, hindi rin po kami. DepEd Okay. po ang gumawa ng matrix at ng guidelines. Pero Board, naipaliwanag ba ng DepEd paano sila nag-come up doon sa listahan? Kasi parang lumalabas na prior mag-provincial meet, ay may alam na silang mga events na isasama. Board, that naipaliwanag ba nila? Kasi yun nga, may mga champion events tayo na mataas yung potential pero hindi makakasama. Ano ba yung pamantayan ng kanilang selection ng komite na binuo nila? Oo. Kasama June Fred, siguro mas maganda take it from the horse's mouth. Okay. Tanungin ninyo yung DepEd kung paano nila ginawa kasi hindi ko saklaw yan at hindi ko alam paano nila ginawa. Hindi ba nila pinaliwanag? Ang nabanggit lang nila Oo. ay meron silang guideline na ginawa na kung saan yung mga consistent medalists sa previous EMRA at yung magaganda ang record na tingin nila ay talagang kung pwede makapagbigay ulit ng medalya, yun yung mga nasa listahan nila. Totoo okay. yun. Mm-hmm. Totoo yun na bago Batarasa, meron na silang ipinakita na listahan. Sabi ko nga, ibig sabihin, hindi pa nagsisimula ang Batarasa, nahulaan na ninyo kung sino yung dadalahin ninyo. Oo. Paano kung may atleta na nakita natin na napakalaki ng potensyal pero wala sa listahan? So, magiging unfair tayo. Yun ang ipinaglalaban natin sa mga kabataan. Kaya nga lang, hindi na iintindihan ng mga magulang na tayo ang abogado nila doon sa deliberation. Nako. O, bakit pa bakit pa tayo nagbatarasa kung meron na pala silang listahan, ano? Board member ng mga isasama at ilalahok sa Memaropa at target for 300 na yun lamang ang kaya at kakasa sa ating pong budget para namang napaka-unfair. Talagang napaka-unfair doon sa mga magulang, sa mga atleta na pinaghandaan yung pong Batarasa, yung provincial meet natin na yan nung nakaraan lang. Sir. Oo, tama naman yan. Yung mga argumento mo, yan din ang argumento ko. Kaya nga lang, syempre, may mga bagay na hindi natin pwedeng saklawan si DepEd at ang makakasagot siguro niyan si DepEd kung paano sila namili ng kanilang mga atleta. Oo. So pero sa ngayon talagang wala na pong pag-asa kahit pasagutin ng mga magulang ng LGU yan. Hanggang doon na lang tayo sa 300. Board, sir. So far, according sa local school board decision, ay doon lang talaga kasi baka mamaya hindi natin masabi kung may mangyari sa mga bata. Okay. Yun ang problema natin. At yun ang isubmit na final listing ng DepEd. So sabi ko nga, ang local school board nandiyan lang naman, handa sumuporta lagi sa kabubuti ng mga atletang Palawenyo. But at the end of the day, it's the DepEd's call. Tayo naman ay sumusunod lamang doon sa kanila dahil kanila namang mandate yan. Hindi naman mandate ng sangguniang panlalawigan yan. Pero eto nga, yung isang side, mukhang kayo pang nabalikan dyan sa Nara. Sa Nara lang ba or may ibang mga munisipyo din po na ganun din ang reaksyon patungkol sa inyo, Board Member Ortega, sir? So far, yung Nara lang kasi yung mga taga-Aborla na paliwanagan ko. Okay. Sabi ko, pinaglalaban ko kayo. Actually, siyempre, bayan ko yan. Pinaglalaban ko yan. Kaya lang, kahit nga bayan ko, hindi ko na ipaglaban lahat. So, yung Nara, hindi nila maintindihan. Ang akala nila, ako pa yung naging dahilan na hindi nila pagsama. Pero malinaw naman, sa aming pag-uusap, na ipaglalaban ko kayo. Kaya nga lang, hindi ko kayang isigurado na maipapanalo ko yung ating ipinaglalaban. Ngayon, nung pagkatapos ng deliberation, ay dininay pa rin ako at nung nagsalita ako sa desisyon noong local school board, siyempre ako yung chairman ng basic education, sinabi ko kung ano yung naging desisyon, ano yung pagkakatagni-tagni ng mga rason o reasons ng local school board, ay minasama pa ng mga
kaibigan, kamag-anak ko, actually kamag-anak ko sa Nara. So yung mga kamag-anak ko, nagtatampo sa akin, pinapaliwanag ko sa kanila na ako yung abogado ninyo. Bakit sa akin kayo nagagalit? Ang tanungin ninyo, yung DepEd. Sige. Susunod natin yung DepEd sa puntong ito kasi yan nga po talaga kahit naintindihan natin yung mga magulang, mahirap talagang intindihin yung ganong sitwasyon na nag-invest ka para sa anak mo tapos hindi mapapasama ng ganun-ganun lang. Anyway, board member, sir. Kasamang Judred, Opo. kung ako man ang magulang, magagalit din ako. Oo. Unang-una, bakit tinasali niyo pa yung anak ko sa palaro panlalawigan? Kung palaro panlalawigan din lang pala ang pupuntahan namin. Tapos bago magpalarong panlalawigan, may listahan na pala. Ano yun? Board member, salamat ha, salamat. At least narinig po yung paliwanag ninyo, yung nakuha ninyong explanation mula po sa counterpart ninyo, mula po sa Department of Education. Yun nga lang, nais din nating malaman, ano ba yung mga guidelines? Paano sila nag-camp up doon? Yung committee, screening committee nila, kung sino lang isasama doon sa 300. Thank you po, board member. Kasamang Judred, makakaasa ka, iimbitahan kita, umaten ka pagkatapos ng EMRA, iimbitahan ko sila sa Sangguniang Panlalawigan sa committee ko. Sige po. Para magpaliwanag at hingin natin sa kanila ano ang kanilang basihan, ano ang kanilang matrix na ginagamit para ma-predetermine nila kung sino yung dadalhin nilang atleta. Thank you. At magandang umaga, board member Juno Ortega. Sir. Ang ating pong chairman ng Committee on Basic Education dyan sa Provincial Board. Sa inyo ng Rexidol Forte. Mas bilis banat sa 4. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Nag-schedule pa kayo ng provincial meet sa Batarasa pagkalayo-layo. Ha? Pinapunta ninyo yung 23 delegation. Bakit ninyo na lang sinabi, DepEd? Meron na kaming isasama 300 sa delegasyon ng Palawan para sa EMRA-AMI 2026. Paano nyo nahulaan yon kung sino-sino yung mga isasama ninyo sa palarong Mimaropa? At merong mga kupunan na nag-champion, may potential, hindi nyo isinama. Ngayong paparating na EMRA-AMIT, hula-hulaan na lang. Sabi ng DepEd June, maglalabas sila ng official statement patungkol dito. Sige, aantayin po natin, ano? Ano yung matrix? Papaano ninyo sinala, no? Yung mga isasama sa delegation ng Palawan. Bakit dati-rate nagagawa nating magpadala ng full delegation, complete delegation, di ba? O nandoon na tayo sa, sige, kapos yung pondo. Pero, ang tanong, doon pa rin babalik eh. Sige, magtipid tayo, isama natin. Ha? Pero paano ninyo pinili yung mga atletang isasama? Which is marami yung nagre-reklamo eh. No? Nagpursige sila para magkampiyon sa provincial meet tapos hindi sila belong sa delegation ng Palawan pagdating ng EMRA. May initial ang sabi, yung mga consistent, no? Paano kung yung consistent na yan pagdating doon sa sablayan, hindi na consistent. Dahil ilang taon na rin naglalaro yan. Oh, di ba? Hindi ba tayo pwedeng mag-invest doon sa mga papaangat pa lang yung skills, yung kakayanan sa paglalaro,
At nagpakita naman ang potensyal ng provincial meet. Naintindihan natin, sa athletics may mga ano yan time trial, no? Kung yung record ganito, tapos yung record ng nag-gold medal malayo doon sa current record to beat, no? Pwedeng pag-isipan, mga kapuso, yung mga ganon, no? Pero yung mga group events, yung mga, halimbawa, mga ball games na yan, abay, paano ninyo pinag-isipan yan dyan sa DepEd, Palawan? Ha? O naintindihan natin kasi ang city delegation may problema din sa budget. No? Kaya yung ilang mga delegation may iiwan din. Pero nag-come up sila na pasamahin yung ibang opisyal, nag-ambag-ambag para sa pamasahe, sa uniform. Ngayon, yung iba may lumalakad na solicitation. Oo, yung delegation para sa volleyball, no? Yun yung isa sa hindi mga makakasama sana Pero ginagawa ng paraan ngayon, nagsosolicit sila. May mga nangakong mga opisyal natin, sige, mag-ambagan tayo para makasama yan. Sayang yan Diba? Pride of Puerto Princesa. Sana ganun din sa delegation ng Palawan, pero mukhang isinara na nila sa 300 talaga. Dahil 300 lang daw ang capacity ng billeting. Ha? Sa DepEd Palawan, tayo po'y nakikipag-ugnayan sa kanila kahapon pa. No? At ang binabanggit maglalabas daw sila ng opisyal na pahayag. Kasi mahirap na rin makaset ng interview dyan sa DepEd Palawan ngayon. Kailangan mo pang lumiham ng pagkahaba-haba. Kasama yung mga possible question, isusulat mo sa kanila. Ay nako, ano bang nangyayari sa DepEd Secretary Sani Angara, sir? Teka, saglit lang. Kay Alona Dagaraga Santino, good morning din. Ma'am Gina Crisostomo, mula dyan sa Barangay Tumarbong, Rojas, Palawan. Good morning. Sally Bacalso Garibay, kabati daw sa Salis Carinderia. Si Vilma Moreno, Relly Di Guzman, dyan po yan sila sa Bangkaw-Bangkaw. Okay? Lisandra Banjola Dagaraga from Dumara naman ito. Good morning sa inyo dyan sa Republic of Dumara. DYSP country yan. Oo, yung Dumaran. Mambing Dabe, napaaga daw kasi yung tulog kaya maagang gumising. Yun naman. Thank you po, Mambing. Antayin natin yung ilalabas na opisyal na pahayag ng DepEd Division of Palawan dito. Ang masakit na pakinggan doon, wala pang Memaropa, wala pang provincial meet dyan sa Batarasa. Meron ng listahan ng mga atleta na dadalhin sa sablayan dyan sa Occidental Mindoro. Yan ang tanong, Kenneth. Kaya nga, gusto nating magtanong sa DepEd sana. Okay? Gusto natin sanang magpaliwanag sila. Paano kung natalo? O baka may mga ganito sitwasyon na natalo ng provincial meet dyan sa Batarasa, pero isasama doon sa
Emra Amit. Diba? Kasi nakasanayan na talagang paghandaan mo ang provincial meet. Kailangan mag-champion ka dyan. Yung event mo, yung events ninyo, yan ay individual man or group, team, back practice yan. Doon pa lang sa munisipyo. Ulan, init, kahit walang merienda, basta makapag-practice yung mga bata. Ganyan yan. Para mag-champion. Kasi yun yung batayan eh. Mag-champion sa provincial meet or sa city meet. Para ikaw ay makasama. Maliban na lang kung gumawa na ng bagong guidelines. Yung pong ating mga opisyal ng DepEd. Yun eh. Diba? Magpupursige ka. Practice. Practice ng practice. Minsan nga na gagalit na si nanay, si tatay kasi napapabayaan na yung pag-aaral eh. Yung sports na lang. Oo. Kasi gustong mag-champion, pag nag-champion ka, kaakibat niyan, kayo ang magre-representa dyan ng event na yan sa ngalan ng lalawigan doon sa Mimaropa or yan man ay sa Puerto Princesa delegation. Diba? Masakit pakinggan. Wala pa ang provincial meet sa Batarasa, meron na po kayong listahan, DepEd Palawan, aray ko po. Paano ninyo ipaliliwanag yan sa mga magulang? Alas 9:13. Pero bigyan pa rin natin sila ng pagkakataon na ipaliwanag sa side nila. Sa DepEd Palawan yung bagay po na yan. Bukas po ang aming impilan. Mailap lang talaga kayo dyan sa DepEd Palawan. Hindi po namin malaman, hindi namin maintindihan. Bakit kulang pa ba yung aming pakikipag-ugnayan at kailangan pa naming, sige, pasusulatin natin si Joe. Kanino ba i-address? Kay Director Kapulong Paas, OIC? Antayin po namin yung inyo pong explanation sa bagay po na yan. Ha? Okay, sige. Lipat muna tayo mga kapuso ng iba pang mga usapin. O inuulit po natin ha. Nakikinig dyan sa Provincial Engineering Office yung pong panawagan ng mga residente ng Barangay Tumarbong, Rojas, Palawan. Naidulog na namin ito sa Municipal Engineering Office ng Rojas. Pero hindi po sila makagalaw dahil itong kalsada na ito dyan sa Sitio Disay, Barangay Tumarbong ay isa pong provincial road. Sakop po ito, yung maintenance and rehab nito under ng provincial government dahil provincial road eh. No? Ayan, no? Nalubhang delikado na po. Sa tingin nyo lang, medyo maganda, sementado. No? Pero tingnan ninyo, pansinin po ninyo yung gilid. Bangin na. Konting pagkakamali lang dyan ng driver. No? Or may pa lasing-lasing na motorista dyan. Ako, dadamputin siya doon sa kailaliman ng bangin. At hindi pa yan ang pinakamatindi. No?
yung ilalim ng kalsada na yan, unti-unti na pong nawawala ng pundasyon dahil kinakain, dumadalos-dos yung lupa. May landslide sa baba eh. No? Kaya yung ilalim niyan, medyo mahina na. Yan din yung sinabi ni Engineer Ted Cayetano. So, PEO, mga bataan ni Engineer Irene Laguesma. Ma'am, baka po pwede naman kayong magsugo ng mga engineer doon at mga tauhan para gawan po ng paraan. Maski paano. No? Kasi baka may mapadaan dyan, yan ba'y yung wordiness ng kalsada na yan ay kaya pa lahat ng mga klaseng mga sasakyan or baka po pwedeng mag-divert na tayo ng mga mabibigat na mga sasakyan doon sa ibang daanan. Baka po pwedeng maglagay na tayo ng paskil dyan. Base doon sa inyong magiging validation or assessment. No? Para wag na nating antayin na magkaroon ng disgrasya. Bangin niya, no? Napakalalim na bangin. Diyan sa Disay, Barangay Tumarbong. Please lang po, ha? Mga residente dyan, natatakot na po, no? Sa sitwasyon. Mas malala raw po ito. Kung nakakadaan po kayo ng Langogan, mas malala raw po itong sitwasyon na ito. Ayon na rin po sa municipal engineer ng Rojas. Pero wala silang magawa kasi ito ay provincial road nga po, mga kapuso. So, pakilang, no? Provincial Engineering Office. Kikita natin, valid naman po yung concern ng ating pong mga residente dyan. No? Sabi nung mga reaction doon sa post natin, baka mabisita yan sa susunod na namang eleksyon. Wag naman po sana. No? Wag din sanang antayin pa na may disgrasya na mangyari dyan sa lugar na yan. No? At may mga madisgrasya, masugatan, or mas malala, baka may mamatay pa. Wag naman po sana. No? Bago aayusin yung pong area po na yan. Okay? Please lang po, nakikiusap. Ano? Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Biogesic. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat. Choose Biogesic. Palayo lang doon sa sinasabi ng ating kabayan mula dyan sa bayan ng Barangay Tumarbong. Huwag na sanang hintayin daw na may magbuwis pa ng buhay dyan sa lugar. No? Grabe daw kataas talaga ng bangin na yan. Sabi dito sa post natin, yun nga, baka eleksyon na naman daw kasi muling mabisita yung lugar na yan. Pag may eleksyon, saka papaayos yan. Naku. Ito, sabi nakakatakot daw po talaga sa daanan na yan. Lalo na yung mga bus. May mga tinambak pa nga raw dyan sa area, hindi ikinalat at ang ginawa, hindi pinaganda, hindi rin tinapos. No? Sana raw bago iwanan, ayusin naman. Kung babalikan man, dapat pagandahin din yung pagtrabaho. Sana daw madaanan, mapuntahan ni Gov. Ami Alvarez para makita ang naging
trabaho. Di ko alam kung totoong mga taga-province yung nagtrabaho dyan. Yun. Yan, bago nila ayusin pag may mahulog na dyan, nakaraan, dumaan daw yung kabayan natin dyan, no? Huminto sila at sinilip yung ilalim. Wala na raw pong laman yung ilalim. Kumbaga sa kuyo nun, gawang dun. Di ba? E di napaka-delikado po niyan. Ha? Ano na? Parang nakahang na yan. Kasi wala nang ilalim eh. Pag nadaanan niya ng mabigat-bigat na halimbawa truck, naku, wag lang sana. Baka bumigay yung kalsada, damputin sila doon sa pinakailalim ng bangin. Alas 9:21 ng umaga mga kapuso. Inuulit natin yung panawagan ni Net Daitol Batara. Okay? Nasaan na ba yun? Pakita natin yung missing person mula dyan sa Mindoro. Ano po? Magpipitong araw na. Magmula noong lumaot ay hindi pa po nakakabalik itong si Mang Ernie Daitol. No, kapatid dito, kuya ni Net na nakikisuyo po sa atin. Maisama sa mga panawagan dito po sa ating programa dito sa lalawigan ng Palawan. Bagamat ito'y from Mindoro, mga kapuso. Baka dito napadpad sa bahagi ng karagatan ng Palawan yung kanyang kuya Ernie Daitol. No? Ito po siya sa mga nanunood diyan sa bahaging norte, mga kapuso. Sabi ni Net, baka sakaling mapadpad sa lugar ang bangkang kulay blue, may tatak na Early. Kasama po ang may-ari ng bangka na si Ernie Daitol. Siya po ay nawawala simula pa noong February 19. Mag-iisang linggo bukas, alas 3 ng madaling araw. Kung sakaling mapansin po dyan sa lugar ninyo, pwede nyo po akong kontakin sa kanyang FB account, Net Daitol Batara. Sa cellphone number 0935-9194-763. Maraming salamat. Ernie Daitol, 48 years old, ng Purok Pula, Milagrosa, Bulalakaw, Oriental, Mindoro pala. Okay? From Oriental, Mindoro, itong si Manong Ernie Daitol. No? Nawawala, nag-aalala na po yung kanyang mga kaanak mula dyan sa Milagrosa, Oriental, Mindoro. Tuloy-tuloy tayo, alas 9:24 na ng umaga mga kapuso. Nakaantabay tayo doon sa mga update pa rin ng ating task group. Wala pang nilalabas na bago? Kailan ang press conference? Wala pa din. Kailan ihaharap yung suspect? Or naisampa ba ang kaso na inquest kahapon? Itong sinasabing suspect sa pagpaslang, isa sa suspect sa pagpaslang sa ka-personal na si Joanna Infante. Blanco tayo kung sa anong partisipasyon nito, mga kapuso, no?
Ayaw muna nating patulan yung mga lumalabas sa social media dahil hindi po yan opisyal, no? Hanggang sa mga oras na ito, haka-haka yan. Maliban na lang kung kumpirmahin yan ng PNP. Ano po? Na yan ay konektado sa ganito. Yan ay bata ni ganito. Yung mga ganun eh. Diba? Na ang mastermind ay kaya sana PNP, no? Mabilisan nating makuha yung hustisya para dito po sa krimen na ito, para doon sa kanyang pamilya. Yun na lang yung kanilang inaasahan. Dahil sila man ay nagtatanong din, no? Ano ba ang dahilan para gawin yun doon po sa kanilang kaanak? Bagamat yung pong biktima, bago siya paslangin ay may idea na siya eh, no? Merong pagbabanta sa kanyang buhay, no? Pero yun ba yung tinutumbok? Yun ba talaga yung naging mitsa ng kanyang pagkawala sa mundo? Yung kanyang mga nalalaman na irregularidad dyan sa kanilang ahensya. Dapat dito yung kaap magsagawa din ng verification eh, no? Magsagawa ng kanilang sariling investigation through their department, through their agency, o through Department of Transportation na nakakasakop dito sa kaap. May mga allegation po dyan sa loob. Marahil hindi lang ito nangyayari dyan sa Puerto Princesa International Airport. Corruption pa din. Yung pong mga pinasok na mga tawag dito, mga transaksyon, mga programa, no? Sana matingnan yan ng may katotohanan ba yan? Kasi although hindi pa po kumpirmado yung pong motibo sa pagpaslang dito kay Miss Infante. Nagpapahayag siya no? Nung na siya nabubuhay pa, hindi niya nagugustuhan. Dahil mataas yung kanyang posisyon as airport acting manager. Ganun pala yun, May manager yung airport, meron ding ka-up manager, iba pa, mga kapuso. So, bali dalawa, yung may jurisdiction sa ating pong mga paliparan. Anyway, na-inquest daw ba? Natuloy? Malaman natin